Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo na paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slamdunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 114 ng International League. Sobrang ganda nga ng ginagawang depensa at opensa ng dalawang kupunan, habang itong si Ryo naman ay nagawa nga makapuntos laban kay Rukawa. Kaya naman, itong si Rukawa ay hiningi muna ang bola mula kay Fujima. Kaya naman, hawak na ni Rukawa ang bola at dinadala niya na ito papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng maigpit ni Ryo, nang biglang umatake si Rukawa ng sobrang bilis sa depensa ni Ryo. Subalit, hindi naman magpapatalo si Ryo kay Rukawa. Kaya naman, mabilis din itong dumipensa sa opensa ni Rukawa. Sige Ryo, depensahan mo na maigpit yang si Rukawa. Huwag mo nga hayaan na maipasok niya ang bola sa kanilang basket. Yan ang sigaw ni Coach Roshi na naging dahilan upang lalo pang higpitan ni Ryo ang kanyang depensa kay Rukawa. Subalit, hindi din naman nagpapatalo itong si Rukawa at nagpapakita din ito ng sobrang gandang opensa kay Ryo. Subalit, hindi pa din ito makalusot sa depensang ginagawa sa kanya ni Ryo. Ano na Rukawa? Hindi ka ba makalusot sa depensa ko? Masyado ka yata nahihirapan ah. Yan ang sabi ni Ryo. Mga ungas, kumagat kayong lahat sa pain namin. Akala nyo ba ako talagang aatake sa amin? Nagkakamali kayo dahil hindi lang naman ako ang kalaban ninyo. Yan ang sabi ni Rukawa. Sabay step back ng sobrang haba at ibinato ang bola papunta sa kanilang basket. Habang si Hanamichi naman ay biglang tumalo na mataas at takbang kukunin na ang bolang ibinato ni Rukawa. Ang ganda ng pasa mo, Soro! Ngayon, siguradong akin na to! Yan ang sigaw ni Hanamichi. Sabay kuha sa bolang ibinato ni Rukawa at gumawa ito ng isang follow-up slam dunk. Habang ang buong manonood ay napatayo na sa kanilang kinauupuan at natulala dahil sa sobrang paghanga sa ginawa nila Hanamichi at Rukawa. Ano? Isang alley-oop ang nagawa nila? Pero hindi ko inaasahan na magagawang ipasa ng number 11 na yan ng bola papunta sa may pulang buhok. Dahil ang pagkakaalam ko, yung number 11 ang aatake sa depensa ng Kuzo. Grabe, napamanga ako na lalaking yan sa pagkakataon na to ah. Pati ako ay kanyang naloko sa plano niya. Nakakamanga talaga. Yan ang sabi ng mga manonood. Naiswan dalawang gunggong. Mabuti naman at nagawa niyo na magtulungan nang hindi kayo nagtatalo. Ngayon, matakot na kayo Kuzo. Dahil yan ang pinaka nakakatakot na lineup sa show ko. Lalo na kapag nagumpisa na magtulungan ang dalawang gunggong na yan. Yan naman ang sigaw ng mga tropa ng show ko. Habang itong si Moroboshi naman ay naiinis. Dahil na nga sa nasasabik na itong makalaban si Rukawa. Nakakainis. Gusto ko nang pumasok ulit sa laban. Gusto kong ako mismo ang humarap sa ganyang kaseryosong laro ni Rukawa. Nakakainis ka. Bakit ba kanina Rukawa? Hindi mo yan ipinakita sa laban. Kung kailan nakaupo ko tsaka may papakita ang ganyang laro mo. Yan ang sabi ni Moroboshi sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kuzo ang bola at dinadala na ito ni Jin papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng maigpit ni Fujima. Mga kasama! Huwag kayong magpapa-apekto sa ginawang puntos ng Rukawa at Hanamichi na yan. Tandaan nyo, tayo ang kupunan ng Kuzo at walang sino man ang maaaring makatalo sa atin. Ngayon, ito na ang itatak nyo sa inyong mga isipan na sa pagkakataon na to, tayo naman ang babawi sa kupunan ng Shouko. Naiintindihan nyo ba yon? Yan ang sigaw ni Jin. Anong sabi mo? Babawi kayo sa amin? Huwag ka masyadong magpakampante dahil baka mawala bigla yung iniingatan yung kalamangan sa amin. Tandaan mo, Shouko ang inyong kalaban ngayon. Ang mga malalarong hindi basta-basta nagpapatalo sa kahit na sinong kalaban. Yan naman ang sabi ni Fujima na naging dahilan para mainis si Jin sa kanya. Kaya naman, agad itong umatake sa depensa ni Fujima. Fujima, bantayan mo na mahigpit si Jin. Huwag mo siyang ahayaan na makalusot sa depensa mo. Yan ang sigaw ni Ayako. Subalit, dahil sa bilis at laki ni Jin, nagawa nitong makalusot sa depensa ni Fujima sa kanya. Nang biglang sumulpot si Akagi sa harapan ni Jin. Hindi ka makakalusot sa amin, Jin. Kaya naman, huwag ka na magtangka pa dahil hindi namin kayo pagbibigyan sa pagkakataon na to. Yan ang sabi ni Akagi.
Habang si Jin naman ay biglang napangiti. Bakit mo iniwan ang bantay mo, Akagi? Natatakot ka na ba sa kanya? Yan ang sabi ni Jin. Sabay pasa ng mabilis papunta kay Ken. Nice pass, Jin! Yan ang gusto kong makita mula sa isang captain. Ang katangian ng pagiging magaling sa pag-iisip ng plano. Yan ang sabi ni Coach Roshi. At nang hawak na ni Ken ang bola, agad naman itong tumalon at takmang gagawa ng isang slam dunk. Subalit, laking gulat ang buong malalaro ng Kuzo. Dahil biglang sumulpot na naman si Akagi sa likuran ni Ken at sinabayan ito sa itaas. Huli ka, Ken! Akala nyo ba hindi ako handa sa binabalak nyong plano? Pwes, diyan kayo nagkakamali. Dahil sa pagkakataon na to, sinisigurado ko sa'yo na ikaw naman ang lalampasuhin ko dito. Yan ang sigaw ni Akagi. Sabay hampas sa bolang hawak ni Ken. Habang si Ken naman ay sobrang nagulat sa biglang pagsulpot ni Akagi sa kanyang likuran. Ano? Nakabawi agad siya sa depensa? Naku po, wala na akong pupuntahan pa. Yan ang sabi ni Ken sa kanyang sarili na naging dahilan upang masupalpal na siya ng tuluyan ni Akagi. At nang nakababa na sila galing sa ere, bigla namang tumayo ng tuwid si Akagi. Sabay flex ng kanyang muscle at nagwala na parang isang gorilya. Ano na, Kuzo? Sa wakas, nakabawi na din ako sa inyo. Ngayon, ipakita nyo na ulit yung yabang ninyo. Dahil sisiguraduhin ko sa inyo na magpapatuloy na ang ganitong senaryo ng ating laban. Yan ang sigaw ni Akagi. Nice one, kuya! Nagawa mong makabawi sa Kuzo. Sige, kuya, ipagpatuloy mo lang yan. Alam ko na mas magaling ka kaysa sa mga yan. Yan naman ang sigaw ni Haruko. Sa kabilang banda naman, hawak na ulit ng Kuzo ang bola. At dinadala na ito ni Rio papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ni Rukawa. Ano kaya ang pwede kong gawin upang maiwan ang depensa nitong si Rukawa? Alam ko na. Total naman at siyang bantayan ako. Siguradong kakagat siya sa binabala ko. Yan ang sabi ni Rio sa kanyang sarili. Nang biglang umatake ito sa kanang depensa ni Rukawa. Sabay fake na iikot pa kaliwa. Sabay balik ulit sa kanan na naging dahilan upang malito na ng tuluyan si Rukawa at maiwanan na ito ni Rio. Subalit, isang panlilin lang din pala ito ni Rukawa. Dahil paglagpas ni Rio sa kanya, bigla namang nawala ang bola sa kamay nito. Ano? Nawala ang bola sa kamay ko? Pero malinis naman ang ginawa kong galaw. Huwag mong sabihin na isang fake din ang ginawang depensa ni Rukawa para makuha niya ang bola sa akin. Buisit, naisahan mo ako doon, Rukawa. Yan ang inis na sabi ni Rio sa kanyang sarili. Habang si Rukawa naman ay tuluyan ang nakuha ang bola kay Rio. At dali-dali niya itong idinidribble papunta sa kanilang basket. Gunggong ka talaga, Rio. Akala mo ba hindi ko alam ang binabalak mo? At akala mo din ba, ganun ka lang kadali makakalusot sa depensa ko? Pwes, diyan ka nagkakamali dahil pinatikim ko lang sa'yo ang sarili mong galaw. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili habang idinidribble ang bola. Kuzo, habulin niyo si Rukawa, dali! Huwag niyo siyang hayaan na makapuntos! Hindi dapat sila makahabol sa score natin! Yan ang sigaw ni Coach Roshi na talaga namang napatayo na sa kanyang kinauupuan. Habang sila Ishido at Rio ay mabilis na tumakbo para habulin si Rukawa. Rio, bilisan pa natin! Kailangan natin mahabol ang ungas na yan. Dapat hindi siya magkaroon ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Kaya naman, kailangan natin niyang mapigilan. Yan ang sabi ni Ishido. Oo, Ishido, bilisan na natin. Kailangan maturuan ang leksyon niyang si Rukawa. Yan naman ang sabi ni Rio. Tignan niyo sila, Rio at Ishido. Ang bilis nilang dalawa sa pagtakbo. Mukhang mahahabol nila si Rukawa. Oo nga, at ang bilis nila sa pagtakbo. Siguradong mahahabol nila si Rukawa niyan. At siguradong magkakasabayan sila sa itaas. Yan ang usapan ng mga manonood. Habang si Rukawa naman ay nakalapit na nga sa kanilang basket. At nang pag-angat ni Rukawa sa bola para gumawa ng isang slam dunk, bigla namang lumabas si Rio at Ishido sa kanyang magkabilang gilid para pigilan ito sa binabalak niyang pagpuntos. Hindi ka makakapuntos, Rukawa! Dahil sinarado na namin ang ring para sa'yo. Yan ang sigaw nila Rio at Ishido na ikinagulat talaga ng gusto ni Rukawa. Ano? Pero paano sila nakapunta dito? Hindi ko man lang napansin na umahabol sila sa akin. Patay na. Ano nang gagawin ko? Siguradong hindi na ako makakapuntos pa. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Nang biglang sumigaw si Fujima sa likod ni Rukawa. Rukawa! Ihulog mo ang bola sa likod, dali! Ngayon, ikaw naman ang magtiwala sa akin. Dahil may plano na ako para makapuntos. Yan ang sigaw ni Fujima na naging dahilan upang agad na ihulog ni Rukawa ang bola sa kanyang likuran. At nang nakuha na ni Fujima ang bola, bigla naman itong binantayan ni Jin ng mahigpit. Ano nang binabalak mo, Fujima? Sa tingin mo ba makakapuntos ka sa amin?
Yan ang sabi ni Jin na talaga namang sobrang higpit ng depensa. Grabe ang ginagawang depensa ng Kuzu sa show ko. Talaga namang ayaw nilang papuntosin ang kupunan ng show ko sa kanila. Mukhang wala ng pag-asa pang makapuntos ang team ng show ko dito dahil mauubusan na sila ng shot clock. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang hindi na mapakali sa kanilang kinauupuan. At dito na nagtatapos ang Chapter 140 ng International League.